Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Jory Lois para po maibahagi sa atin kung ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Good morning Mr. Lois. Tayo po ngayon nagbabantay sa isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of now, ano na bang update ng Pag-asa dito? Lalo ba ito lumakas at inaasahan po ba natin ang direktang epekto nito sa ating bansa sa mga susunod na araw? Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Tama ka, may binabantayan nga tayong isang bagyo at sa ngayon ay nasa labas pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. And as of 4 a.m. kanina ay namataan po natin siya na nasa 1,555 kilometers silangan po ng Mindanao. At patuloy niyang tatahakin itong west-northwest direction sa bilis na 9 na kilometro bawat oras. So medyo may kabagalan to. Kaya po inaasahan natin na maaring sa Wednesday pa or sa Thursday papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pa rin na itong Sinul ay patuloy na lalakas pa bago po pumasok ng PAR. So again, ayan po ang update mula po kay Mr. Lois tungkol po dito sa binabantayan po nating bagyo na lalo pang lumakas at inaasahan po natin yan po ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules o kaya naman ay Huwebes. So patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin ang Panahon TV. At Mr. Lois, ito naman po ayon po sa Pag-asa, inaasahan pa rin po natin ang pagkakaroon ng bagyo dito po sa loob ng ating boundary kapag po buwan ng Mayo. Para lang po magkaroon ng ideya ang ating mga manonood, papaano po ba yung normal track o yung usual na movement ng bagyo na pumapasok sa ating PAR kapag po ganitong buwan ng Mayo? Well, pagka ganitong buwan ng Mayo, dalawa yung track na nakikita natin. Isa pong magre-recurve at isa pong magre-recurve din pero lalandfall po muna siya bago siya mag-recurve. So sa ngayon, yung dalawang senaryo na yan ang nakikita po natin dito po sa bagyong Sinul. So malayo pa kasi. So ang nakikita nga natin ay maaaring mag-recurve to or pwede rin na mag-landfall. Pero kailangan nga ng ating mga kababayan ngayon na laging updated kasi maaaring sa mga susunod na araw makita na talaga natin yung track nitong Sinul. At yun na nga, medyo may kalakasan to kaya ibig sabihin threatening to sa ating bansa. Ang kadalasan po nga nagiging track pala ng bagyo kapag po ganito nga buwan ng Mayo. Ayon po kay Mr. Lois, meron pong posibilidad na ito ay mag-recurve o yan po umiwas dito sa ating landmass. Pero yung isa naman pong senaryo, posible po yung mag-recurve pero magla-landfall po muna o tatama sa anumang bahagi ng ating bansa bago po ito mag-recurve ng tuluyan. So patuloy rin po natin yung abangan kung ano nga ba ang magiging pagkilos nito nga kasalukuyan po natin binabantayan na bagyong Noel. At ito naman po, Mr. Lois, dahil medyo may kalayuan pa naman itong bagyo, ano po ang inaasahan natin na weather condition sa mga susunod na oras ngayong araw ng Lunes? Well, wala pa namang direktang epekto itong si bagyong Nul dito sa alinmang bahagi ng ating bansa dahil nga po nakalabas pa ho siya sa Philippine Area of Responsibility. So asahan pa rin dito sa malaking bahagi po ng ating bansa, magiging maganda pa rin ang lagay ng panahon, mainit po ang panahon, maliban lamang po sa ilang lugar na pwede po magkaroon ng mga pulo-pulong pagulan or pagkulog-pagkidlat, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ayan. Sa ngayon po, wala pa naman pong epekto itong binabantayan po nating bagyo dahil nasa labas pa naman ito ng ating boundary. At ngayon po, inaasahan po natin ang mainit na panahon pero meron pa rin pong chances na mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Lois, kahapon po ay mainit na laban ang tinutukan ng taong bayan. Kasabay po nito ang pag-init din ng ating panahon. So base po sa inyong mga datos, ano po ba ang naitala natin na pinakamatataas sa temperatura kahapon, araw po ng Ringlo? Naitala po sa Tugigaraw ang pinakamainit na temperatura kahapon, 37.5. At usual na matataas na mga temperatura na lugar ay ang Cabanatuan, nakakuha ng 36. At ang General Santos City na 35. Sa Subic po, meron po tayong naitalang 34.8. Sa Naiya, 34.7. At ganun din po sa Science Garden, 34.3.
Napakainit po ng panahon na naranasan ng ating mga kababayan dyan po yan sa may Tuguegarao City na umabot ng 37.5 degrees Celsius. Maraming salamat po Mr. Jory Loy sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Jory Loy na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yan po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. Dito po yan sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Monday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.